ayun, siniraan na siya. Pinailan na kagad ng pono ng kaso tungkol dyan sa confidential funds. Una, siyempre, kailangan paniwalain mo ang taong bayan. May anomaly yan itong si Bibi Sara. At pagkatapos, para maging makatotohanan puno ang kanilang ginagawa, ayun, nag-file sila ng impeachment. Ang daming pinangakuan, binayaran ng mga pipirma sa impeachment. Yan ang ginawa nila. Yun ang talagang nasa likod yan because lahat yan ang layunin ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan at kailangan i-eliminate mo. At ang kanyang awa naman, ang pinakamalakas na influencer dahil love siya ng taong bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan, ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghanga ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Ang nakakalimutan ni Presidente Marcos Jr., yung confidential funds ay inilaan yun sa mga kalaban ng Estado para magamit mo, para pabagsakin sila kasi gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. Kaya nagkaroon ng confidential funds. Ang ginagamit naman ngayon upang gawin mo ang mga pamamaraan. Kumuha ka ng mga impormasyon, halimbawa sa mga kalaban sa Estado para alam mo mga plano nila. Ano mo hulihin, yung mga utak sa kilusan ng pagbagsak ng gobyerno at paninira sa gobyerno. Yun ang purpose na yun ng confidential funds. At dahil dyan, ang Estado ay talagang binibigyan ang Pangulo ng Bansa at ang iba pa ng departamento na gagamitin yan upang durugin mo ang mga kalaban, mga komunistang rebelde, ang mga terorista, ang mga kriminal, mga sindikatong malalaki. Yan ang reason yan. At nakakalimutan niya rin na si Vice Presidente Inday Sara ay chairperson siya ng NTFL Cup. O hindi ba yung NTFL Cup, sinasabi nila matagumpay na sinira ang pag-akyat ng pagtanggap ng mga taong bayan na ang feeling nila hindi sila inaasikaso ng gobyerno. Sinira ng NTFL Cup yun. Kaya kailangan talaga may confidential funds. At parang din ang Pangulo, kailangan mo lang may confidential funds. Dahil yun isa sa mga tungkulin mo. Kaya mali nga yung confidential funds. Ngayon yung sinasabi nila na bakit gumagastos siya ng ilang bilyon sa sa 2 linggo, may nagastos na kagad. Pagkatapos daw, ang mga pumipirma pa ay hindi naman mga tunay na tao. Ang problema sa kanila, yung mga sentido comum nila, tinakasan na lahat sila. Yung kanilang IQ, intelligence quotient nila. Talagang pag bibigay ka ng pera doon sa mga informant mo na galing sa kanilang rango, grupo, natural, hindi mo ilalagay ang mga pangalan nila. Kasi pag nilagay mo, patay kagad sila doon sa grupo nila. Pati pamilya apektado. Kaya ngayon, to secure their lives, kasi delikado sila. Kaya talagang iba ang ilalagay mo dyan na pangalan. At yun namang paggastos ng milyon-milyon, sabi nga ng isang National Security Advisor, talagang tinunong ako nung panahon, great. Ang minibidro ko sa gobyerno at ginagastos nga natin yun para masecure mo ang safety ng ating bansa. Yan ang nakakalimutan. But actually, hindi nakakalimutan. Alam nila yan, but naghahanap nga sila ng butas para sirain mo ang Vice Presidente Inday. At yun ang nakita nilang pamamaraan. Kaya yan ang ginamit nila. Na wala namang basis
Kaya nga sabi ko, kahit na matuloy pa yung impeachment, pagdating sa ebidensya, wala na. Dismiss ka agad yan. Kaya nga, Attorney Saleh, kung matatandaan natin, yung confidential funds na ini-issue laban kay Vice President Sara is galing din sa Office of the President. Yun, sinabi ko na yun from the very start sa ating programa na si Inday Sara, dahil gusto niyang palakasin ang puwersa, ang seguridad ng gobyerno, siya ay humingi ng pondong confidential funds kay Presidente Marcos Jr. At sa pagkatalam ni Presidente Marcos Jr. na kailangan yon. At alam niya, ang record ni VP Sara ay talagang lumalaman sa kalaman ng mga estado. Kaya niya binigyan yon. Another thing, yung nilireklamo nila na mali daw ang pamamaraan ng paggastos. Kaya nagkaroon ng notice of disallowance. Pero, gaya nga ng during the congressional hearing, lumabas doon na yung notice of disallowance ay hindi naman pinal. Kung baga, sinabihan ka lang ng COA, kulang yung mga dokumento mo. Kaya, sumiti mo pa. At meron silang, kung hindi mo nagkaroon 90 days ba yun para gawin yun. Hindi pa natatapos sa 90 days, ayun, siniraan na siya. Pinahilan na kagad ng pololong ng kaso tungkol dyan sa confidential funds. Una, siyempre, kailangan paniwalain mo ang taong bayan. May anomalya itong si VP Sara. At pagkatapos, para maging makatotohanan puno ang kanilang ginagawa, ayun, nag-file sila ng impeachment. Ang daming tinangakuan, dinayaran ng mga pipirma sa impeachment. Yan ang ginawa nila. Yan ang talagang nasa likod yan because lahat yan, ang layunin ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan at kailangan i-eliminate mo. At ang kanyang awa naman, ang pinakamalakas na influencer. Dahil love siya ng taong bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan, ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghangad ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Kaya naman, nangangalahati na po ang Administrasyong Marcos Jr. sa kanilang termino pero parang hindi pa rin nila talaga matibag itong ginagawa nilang pag-criticize sa mga Duterte. Kaya pinalalakas nila ang imahin at reputasyon ng masama dahil sa kanilang ginagawa. Diba sinabi ko na yun sa isang interview sa akin, good luck daw dun sa petition na kinampa namin sa Korte Suprema, yung habeas corpus. Hindi ba sagot ko doon sa core na nagsabing good luck? Sabi ko, good luck to this government because what it is doing is the start of its fall.